So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo kalimutan na mag-pray ngayong araw. Kada minute lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start po ng ating balitaan mga kababayan, well, uunahin muna natin dito sa pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan mga kababayan, i-shoutout natin si Ma'am Shane Sibal, Mariam Bidasiplon, Divina Diquaten, Viven MRS, and Imi Joaquin. I-shoutout na po natin ating mga channel members na sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Racete Roel, Fiz Calante, Pusong Inami or Sis Queen, and Cosmo Defender. And also, I would like to thank sa nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you kay Bidad582, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, thank you rin po kay Accomplished Clever Angel, nagbigay sa atin ng ₱50. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ang nag-celebrate ng birthdays. Happy birthday kay Wilma Malabanan. Actually, ang kanyang birthday mga kababayan is coming January 30 pa. So in advance ko lang po pag-greet dito kasi baka makalimutan ni Sir Ivan eh. Again, happy birthday. Also, happy birthday kay Madison Siplon, ang anak ni Ma Maria Minda Siplon. Also, happy birthday kay Jimmy Atienza, greetings from Ate Banje na nandyan sa Dubai. Siyempre, i-greet po natin ang ating mga early birds. Kasama natin si Mama Iti Baisa, Leonardo Steliero, nandyan rin po si Gemma Ramirez, Meli Ginizo, Teresita Tumaliwan, Ribaya Edith, Mariam Bidasiplon, Merquez Hernandez, Wilma Malabanan, Eme Sarino, Olivia Lopigalake, and Mary Omora. Okay, so isa po sa ating pag-uusapan ng araw mga kababayan, ito po itong call kay Pastor Kibuloy. I think alam niyo na pong lahat na kahapon sumagot na po ito si Pastor Kibuloy mga kababayan tungkol dito sa hamon po ni Senator Risa Hontiveros. Di ba tinawag pa nga ni Pastor Kibuloy mga kababayan na daw ang mga bogus witness, bogus na hearing daw yung Senate hearing mga kababayan. Sabi pa nga niya, I will not subject myself to this bogus hearing daw. So wala siyang plano na dadalo po dyan sa hearing mga kababayan na ginawa po ni Risa Hontiveros. So ngayon, I think alam niyo rin po na merong in-interview itong SMNI kahapon mga kababayan na isa dang whistleblower mga kababayan na kung saan inakusahan niya doon na ito daw si FL Lisa ang nasa likod nito ni Arlene Stone mga kababayan. I think kilala niyo po si Arlene Stone, siya po yung witness doon po sa ginagawang mga kabulastugan daw allegedly ni Pastor Kibul mga kababayan. Inakusahan po si FL Lisa na siya po sa likod dito ni Arlene Stone. Pero doon po sa interview or doon po sa mga vlogger mga kababayan na di ba pinakita nila yung mismo pong interview doon sa SMNI. Well, ipapakita ko rin po sa inyo yung kanyang ginawa na vlog after po doon sa interview niya sa SMNI mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi napag-alaman ko at talagang nakita ko mga kababayan, hindi po consistent sa kanyang sinabi doon sa SMNI versus po doon sa kanyang vlog mga kababayan. Saka nagduda nga, kung napapansin po natin, I think majority po sa inyo, sa ating viewers ito, na nakita nyo na po yung kanyang interview doon sa SMNI. Kasi nga yan po kinabar ng ibang mga vlogger mga kababayan. Napansin ba natin na nagduda po si MJ Modnihar mga kababayan? Ipapakita natin yan mamaya. E also pag-uusapan din po natin, ito pong si Senator Amy Marcos mga kababayan. Actually, marami pong nag-message kay Sir Ivan tungkol dito kay Amy Marcos na kung saan, di ba, mga ilang mga days na or maybe weeks na nahimag na po si Sir Ivan tungkol kay Senator Amy mga kababayan. Well, kitang-kita ko noon po ang ginagawa ni Senator Amy Marcos na medyo para sa akin sumusubra na talaga ng konti. Konti lang naman.
Na kung saan parang doon na siya nakafocus sa mga Duterte makabayan. Di ba sabi nga ng ibang mga vlogger na para daw Senator Amy Duterte na ang apelyido. Pero hindi ko kinikritis to si Sir Amy. Meron na po akong konting suggestion kasi meron pong epekto sa kanya makabayan. Tungkol dito sa mga loyalista, tungkol dito sa mga Marcos supporter. Kasi ang suporta po ng dalawa na yan makabayan, loyalista at saka supporters ng Marcos supporter, medyo lumamig na po. Kung bakit ko alam, ipapakita na niyan mamaya. Yan, so pag-uusapan rin po natin itong si Bato makabayan. Bakit Sir Ivan? Alam niyo ba si Senator Bato naging plastic? Naging plastic talaga eh. At saka nung una makabayan, di ba nung hinamon pa niya si PBBM na kung saan be a man enough daw na magsabi sa kanila kung ipinapasok na yung ICC sa Pilipinas, dapat daw sabihan sila harap-harapan, hindi daw patalikod makabayan. Di ba ang ibig sabihin nun? Nagdududa sila kay PBBM, parang trinidor sila ni PBBM. Pero kahapon sa kanyang interview, naging plastic, pag ganun-ganun pa mga kabayan, doon sa CNN, pasalot-salot pa kay PBBM. Mas ngayon, sabi pa niya na ang presidente daw natin, si PBBM, he's a man with words daw. Merong isang salita si PBBM. Abay gunggong talaga. Nung una, pinagdudahan niya. Nagduda siya doon. Saka wala na siyang parang, di ba nakita natin na parang wala na siyang trust kay PBBM. Pero alam nyo doon sa interview na ipapakita ko mamaya, talagang kinuyog siya, napahiya siya doon sa mga tanong ng mga reporters makabayan. And of course, siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Palagi tayo maradalan ba ng mga pasabog? Every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kagumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalists. At siyempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How din makababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Sukids ting channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome ulit po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ting channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Yan, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita makabayan, doon po sa mga kamaritesan po ng ibang mga vloggers, well, dito muna tayo sa good news makabayan. Ito po yung para sa ating makabayang mga senior citizens. So for more details, let's watch this. Nagpapasalamat kay House Speaker Martin Romualdez, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Ito'y dahil sa pagtutok nito sa investigasyon hinggil sa hindi pagbibigay ng diskwento ng mga senior citizen. Sa ngayon, inilalaban rin ni Representative Magsaysay ang Universal Social Pension, kung saan lahat ng mga senior citizen ay dapat makatanggap ng buwanang pensyon. Para kay Magsaysay, mayaman man o mahirap, may pensyon man o wala, ay may karapatang makatanggap nito. Giit pa ng mambabatas, pinaghirapan naman nila yun, kung kaya't walang dapat diskriminasyon pagdating sa mga pagtanggap ng pensyon. Tinatayang nasa higit kumulang 11 milyong seniors ang magiging benepisyaryo kung magiging pangkalahatan ang social pension na mangailangan ng pondong 60 bilyong piso. Aminado ang ilang senior citizens na hirap na silang makasabay sa makabagong teknolohiya. Kaya't ang isang telecom company nagdaos ng learning sessions para sa kanila. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Sa panahon ngayon, tila pangunahing pangangailangan na sa pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng cellphone. Pero para sa ibang mga senior, malaking challenge ang paggamit ng gadget. Kaya nga si Nanay Lolita kinukulit ang mga anak na turuan siyang gumamit ng cellphone. Bukod sa nalilito siya, nakakalimutan pa niya minsang i-operate ito. Sana lahat matutuhanan dito sa tungkol sa cellphone, pero mahirap yata eh. Nakakalimutan ko, napapagalitan ako ng mga anak ko kung bakit naturuan na ako. Uulitin ko na naman magtanong. Eh ganun siguro kami.
Tulad ni Nanay Lolita, sinisikap pa rin ni Lola Milagros na matutong gumamit ng cellphone at digital apps dahil alam niyang mahalaga ito. Iyo, very important to kasi meron kami organization. Ang organization namin composed of 500 plus na mga seniors. That is the way how we can contact them through our cellphone. Kung wala ang cellphone, di namin makakontak. Kaya ang telecom company na Globe nagbigay ng isang libreng learning session para sa mga senior citizen na layong paggaani ng buhay ng mga nakatatanda at hindi maging komplikado ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Teach Me How to Digi, Senior Digizen Campaign. Isa sa mga hangarin po natin dito sa Globe, ang digital inclusion. Gusto ho natin na kasama ang lahat sa digitalization journey, anumang edad o katayuan sa buhay. Mas magiging maunlad po, ang inyong mga pamilya, komunidad, maging ang bansa kapag lahat po ay nakakasabay sa makabagong teknolohiya. Dagdag pa ng Globe, mahalagang lumalim pa ang karunungan ng mga nakatatanda sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang hindi maloko o mabiktima ng online scam. Sila yung nabubudol, sila yung pinaka-vulnerable sa scam. Kasi pag hindi mo alam gamitin, talagang maluloko ka, 'di ba? And ayaw nating mangyari 'yan, 'di ba? And that's the whole point of inclusivity. Umabot sa 200 senior citizen at 100 volunteers na nagturo sa kanila sa paggamit ng smartphone ang lumahok sa Senior Digizen Learning Session ng Globe ngayong araw. Alam niyo, maganda itong programa na ginawa po ng Globe, mga kababayan. Di ba? At least sinuruan nila. So sana po sa ating mga kababayan po or mga LGUs, dapat turuan nila yung mga seniors natin. Kasi nga yung iba po ng mga kababayan natin, na mga mga anak nila or mga Gen Z natin, kapag kasi tatanungin ho yan ng mga medyo may edad na, at saka alam po natin yung ating mga kababayan po ng mga seniors, pabalik-balik ho yan magtanong. Kasi nga siyempre minsan, at saka majority po sa ating mga seniors, nahihirapan na makakatch up sa ating henerasyon. Lalong-lalo na sa cellphone, mga kababayan. Ang iba naman kasi high blood ka agad eh. Ay, sinanay talaga eh. Di ba high blood ka agad? Pero at least dito, kudos po sa Globe na ginawa nila itong programa na to. At saka pinakita ko rin po yung programa, yung yung balita nga pala, yung sa Universal Social Pension para po sa mga seniors, mga kababayan. Kasi nga marami kong nabasa sa ating mga previous vlogs na kung saan, di ba, ibinalita ko dito na sabi po ng taga Senior Citizen Office na hindi daw lahat makakatanggap ng 1,000 na ayuda. Di ba? Ibinalita ko yan dito. Marami pong nagreklamo. Sana daw lahatin na lang. At saka, kaya nga ipinakita ko yun kasi ang programa po or plano nga pala ni Representative Magsaysay na gagawin na or bibigyan na po lahat ng tao, wala nang pipiliin dito, either pobre ka man or may kaya ka man. So lahat makakatanggap po ng pension, mga kababayan, para fair ho sa lahat. So that is a really good news. Okay, so dito tayo sa balita, forward tayo. Ito po tungkol po sa gagawin po na rally. Ito po yung bagong Pilipinas Kick-Off Rally this coming Sunday na, mga kababayan, January 28, Sunday. Okay, so I will invite you also sa lahat na sana nandyan po sa Pilipinas, puntahan natin kung sino pong malapit dyan sa Quirino Grandstand. Kung sino po makapunta doon, bisitahin natin ang gagawin po na rally ni PBM. Okay? So ito po yung mga kababayan, medyo nalungkot na ako kasi nga, I think, alam nyo na po na merong ginawa dito na statement si Senator Amy Marcos na parang siniraan niya, mga kababayan. Hindi talagang siniraan niya. So marami pong nagalit dito kay Senator Amy Marcos na supposed to be na suportahan niya. Diba? So sabi dito sa balita, mga kababayan, babasahan ko lang po para meron tayong konteksto. Ayon kay Senator Marcos, bigla na lamang siyang nakatanggap ng notice mula sa isang undersecretary na hindi dito pinangalanan, kung saan sa January 28 ay magkakaroon ng pagtitipon-tipon para sa pagpapakita ng suporta kay PBM. Sabi pa nga niya, mga kababayan, na sa January 28 magkakaroon ng hakutan. Tapos sabi pa niya dito, malaking hakutan sa gobyerno
ang pamahalaan na order ng mga direktor, mga ASIC na magkakaroon ng BBM Loyalty Rally sa January 28 at yung mga government employee obligadong pumunta may sahod pa. Sa dagdag pa dito mga kabayan, sabi po ni Senator Amy Marcos, malaking palaisipan sa senadura kung ano ang pakay ng naturang rally of support sa presidente. Nang ihinala si Senator Marcos kung ang PBBM Loyalty Rally ay dahil insecure. Tingnan nyo, dahil daw insecure o tagilid ang nagkasan ng rally o show of force ba ito sa destabilization plot laban sa kanyang kapatid. Sinabi pa ng mamabatas na wala naman siyang naririnig na sa mga militar na destabilization laban sa presidente, kaya maging siya ay nalilito na kung para saan ang rally of support na ito. Itatanong pa ba yan? Di ba makaabayan? What do you think po? Itatanong ko dito, what do you think? Ano ba ang pakay dito sa gagawing rally this coming January 28? Please comment down below. Tinatanong pa ho ni Senator Amy Marcos, napaka-obvious naman ho yan, dahil yan po ay nagpapakita ng suporta kay PBBM. Di ba? Despite po sa mga nangyayari for how many months na o baka year na talaga, ito pong nangyayari ito sa mga pioneer nila kay PBBM na kung saan talagang inipit nila at talagang inalipusta nila si PBBM. Di ba? Pati nga si Efelisa makabayan. Grabe ang atake nila, lalong-lalo na ng isang vlogger na nandun sa US na may sinto-sinto talaga at saka POK 2 times pa. So lagi pong nainira dito kay FL kasi very insecure ho siya. Ngayon nagtatanong pa si Senator Amy Marcos kung para saan ang rally makaabayan. Di ba napaka-obvious po? Okay, may hamon ako dito kay Senator Amy Marcos. During po sa ginawang rally, doon po sa harap po ng Supreme Court na kung saan si FPRRD ay nagbigay po ng counter affidavit doon sa ikinaso po ni Castro sa kanyang kababayan. 'Di ba gumawa po ng rally ang mga DDS? Sa rally na 'yon, meron bang nabitawan na statement si Senator Amy Marcos? Di ba? Wala siyang reklamo mga kabayan kasi DDS. Pero dito po sa mismong kapatid niya, may nag-organize dito na grupo na kung saan gagawa po ng rally. Ito po ay tungkol po sa Bagong Pilipinas theme para malaman po ng taong bayan kung ano ba ang mga programa na ginawa ngayon ng Marcos administration. Yan naman kasi ang purpose ng rally ng mga kabayan. At doon rin po natin malalaman kung ilan ba lahat talaga ang sumuporta pa rin kay BBM hanggang ngayon, despite po sa mga nangyayaring paninira kay PBBM. Baka siguro takot yung iba dyan, baka siguro takot si Senator na makikita niya na lagang libong-libo pa at marami talagang babahiin pa yung gagawing rally dyan sa Quirino Grandstand makabayan. Siguro masakit sa kanilang mata na magkaroon dito na, ang dami pa rin pala. Ang dami pa rin pala na hindi nauto ni Hitad makabayan. Talagang landslide pa rin pala ang suporta na ibibigay dito ng Marcos supporter, ng mga Marcos loyalists dito sa gagawin po ng kick-off rally dyan sa Quirino Grandstand. Di ba? Siguro kapag makita nila yan, mahiya sa makabayan at talagang mapapahiya po. Sa Senator Amy Marcos naman, sana wag ganon. Dapat kahit kunti man lang dapat makinig ka dito sa mga sinasabi ng mga Marcos supporter, ng mga loyalista, na kung saan dapat bigyan rin po ng chance at saka suportahan rin po natin ang hakbang na gagawin po ni PBBM kahit minsan. Alam nyo, dito po sa ginawa ni Senator Amy Marcos, nakikita ko na unti-unti nang maraming nawala ng gana sa kanya na mga loyalista at saka ng mga Marcos supporter. Bakit? Kasi dito po sa kanyang binitawan na statement, pinagmukha niya dito na bayaran yung mga loyalista makabayan. Pinagmukha niya dito na bayaran yung mga Marcos supporter. Diba? Sino ba ang hindi masasaktan yan? Bakit anong nangyari, Sir Ivan? Kasi po doon napansin ko sa kanyang YouTube account makahabayan na kung saan kanina lang po, tininan ko bumaba po ang kanyang engagement. Napansin niyo na po, or pwede nyo puntahan ang kanyang YouTube account na kung saan bumaba talaga ang kanyang views makabayan. Isipin niyo po, ang dami po ng kanyang subscribers, 300,000 plus or 389,000 po ang kanyang subscribers. That's ang kanyang views makabayan. In 8 hours lang in 8 hours, hindi umabot ng 1,000.
'Di ba? Ang ibig sabihin, marami po sa kanya na dismayado, maraming na dismaya dito kay Senator Amy Marcos, yung mga loyalista at saka yung mga Marcos supporters mga kababayan. Ang pangit naman kasi at saka ang sakit po yan talaga mga kababayan. Isa kang loyalista, tapos ipinagmukha ka sa sa kapatid na ni PBM na parang bayaran, may hakot na nangyari. Ang ibig sabihin, mga bayaran po yung mga lahat na pupunta diyan. Di ba? Sana kay Senator Amy Marcos, hinay-hina naman po tayo na kahit anong pilit natin dito na hindi natin siya pag-usapan dito, pero siyempre marami na pong natanong sa atin, kahit yung mga kababayan, kahit yung mga kapwa natin ng mga vloggers, marami nga nagtanong sa akin, sabi na, Sir Ivan, bakit ayaw mo pag-usapan si Sir Amy Marcos? Sabi ko siyempre, hintayin natin, baka magbago pa ng konti. Kahit konti man lang, sana Sir Amy Marcos. So, dito, I think right ko na po at kailangan talaga magsalita dito tungkol po sa ginawa mo ngayon ng mga pag-aasta. Sana isipin naman natin bago tayo bumitaw po ng mga salita na nakasakit po sa mga supporters ninyo. Okay, so jump naman tayo sa ating next na usapin. Dito na tayo sa isang whistleblower. Ginawa nilang whistleblower mga kaabayan ang isang vlogger na DDS na kung saan noon galit na galit sa DDS. Paano mo nalaman ng Sir Ivan? Well, mamaya muna. Dito muna tayo po sa ginawa nila. Sa interview niya, ito pong si Guillerma Barriedo makaabayan. Actually, kilala ko yan kasi nakita ko niyan noon. Ang dami ng tattoo niya makaabayan dito. Talaga ang tattoo niya is hanggang dito ho yan. Actually, yung tattoo niya, hindi ko talaga mag-gets kung anong meaning yan Basta, maraming nagsasabi dito na marami rin pong nagtatanong kung ano ba ang purpose ng kanyang tattoo makaabayan kasi merong eagles, marang hindi namin maintindihan. Basta marami po. Pero, off na tayo doon. Siyempre, right naman yan At saka katawan naman yan Kung kahit pumunuan pa niya ang kanyang katawan ng mga tattoo makaabayan, well, walang problema ho yan. Pero alam niyo ba, may nakapansin po sa kanyang tattoo na kung saan kapariho daw doon po sa mga aktivista yung kasama lagi po ni Raul Manuel Makaabayan. So, nagtatanong ko dito, ito bang si Guillermina Lalic Barriedo, baka aktivista to? But before that, dito muna tayo po sa interview niya sa SMNI. At saka dito lang po nga portion makaabayan. Kasi alam ko na nakikita nyo na po ito sa ibang mga vlogger, pero dito tayo na portion, baka hindi nyo napansin makaabayan. So, for more details, let's hear this. Nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin, kasama ko yung kanyang brother and the wife, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, sabi sa kasi alam ko mahal 'yun, sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Stone pala. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Lisa Marcos. Tama po ba? Yes po, sir. Actually, Tingnan nyo makaabayan. Hindi siya consistent sa kanyang sinabi. Saan doon, Sir Ivan? Di ba sabi niya na umuwi daw si Arlene Stone at saka sinabi sa kanya na ipinatawag siya o inibitahan siya ni Felisa. Tinanong pa nga siya ulit ni MJ Mordiha makaabayan. At palang kasi dito nagdududa po si MJ na totoo bang sinabi nito? Kinausap siya ni Arlene Stone at saka sinabi daw ni Arlene Stone sa kanya pati po ng kanyang brother at saka ng kanyang wife po rin po ng kanyang brother na inimbitahan siya ni Felisa. Halata ng sinungaling makaabayan, bakit hindi naman niya nakausap po si Arlene Stone makaabayan? Kasi ang sabi niya, doon po, kahit dito at saka sa kanyang next na vlog, ang sabi niya, ang nakausap niya daw, yung pong wife ng kanyang brother, na inibitahan daw si Arlene Stone, umuwi ng Pilipinas, para daw may kipagkita kay Felisa. Diba? Talagang napakasinungaling naman itong gunggong nito. Kahit doon po sa korte dadalhin to, talagang tagilid sa makaabayan. Doon pa lang sa intro pa lang, wala na, tagilid na talaga. Sinungaling Ngayon, may tanong po ako, sino ba ang nakakalam dito sa kanyang sinabi na isang PMS na office makaabayan?
Please comment down below kasi hindi ko lang alam ano ba yung PMS na building. At saka natanong rin po ako kay Mami Ping. Kilala ba natin si Mami Ping? Tinanong ko siya kutikol dito sa office kung ano ba yung PMS o yan ba ay office ni Efelisa Makabayan. Hindi po alam po hindi rin po alam ni Mami Ping at saka i-check rin po niya doon po sa Malacanang kung ano ba yung PMS. Niresus ko lang po yung Makabayan. Talagang niresus ko yan. Baka siguro ang ibig sabihin yung Presidential Action Center. Well, I'm not sure talaga. Okay, so dito tayo sa kanyang sinabi na nagulat daw siya na first time in history, meron na pala daw office ang First Lady. Ngayon na lang alam Makabayan, abay ubo pala ito. Diba? Meron naman talagang office ang First Lady Makabayan. Kahit doon nga sa US, i-research nila po sa Google. Itong si Guillermina, gonggong talaga hindi marunong mag-research I-research nila po dyan sa Google, does the First Lady have an office? Sabi dito sa answer Makabayan, since the early 20th century, the First Lady has been assisted by official staff known as the Office of the First Lady and headquartered in the East Wing of the White House. Ang ibig sabihin, ang White House doon po sa US, meron pong office para po sa First Lady Makabayan. So ngayon, Guillermina Barido, bakit hindi mo alam? Diba, vlogger ka? Diba, sabi mo matagal ka na vlogger? Bakit hindi mo alam na may office pala yung mga First Lady? Bakit niya hindi alam Makabayan? Kasi hindi po niya alam doon po sa panahon po ni FPRD. Kasi si FPRD, wala pong First Lady. But normally, meron po talagang office po ang First Lady. Pati po kay Panut, wala pong First Lady. Di ba Makabayan? Tanga talaga to. Gunggoy. Sinungaling pa, tanga pa. Okay, so dito tayo sa Makabayan, sa kanyang vlog na kung saan finaloopan niya kasi. Pero marami siyang sablay dito, pero sasagutin natin. So for more details, let's share this. Hindi talaga ako kumbinsido nitong mga fake witness, no? Aside sa itong na-meet ko, itong mga kaminong, no, na nagsisinungaling na itong brother niya, nagsabi pang driver daw ni Pastor Kibuloy, no? Ito ay ayon din kanila Arlene. But doon ako nagkaroon ulit ng doubt, no? Nung nalaman ko na pumunta sila dito itong si Arlene Caminong pumunta dito sa Maynila, no, na para lang pumunta ng Manila to Davao, no, naka 5-star hotel pa. Okay, tanongin natin, bakit niya sinabi doon sa interview kay MJ Modihar sa SMNI na nakausap niya si Arlene? Samantalang dito Makabayan, napag-alaman ko na pumunta pala sa Maynila si Arlene at saka Makabayan, naglagoy-lagoy lang daw. Napag-alaman niya, bakit? Kasi allegedly, doon sinabi daw ng wife ng kanyang brother. Yun ang nagsabi sa kanya, kasi totoo naman talaga Makabayan na na-meet niya yung kanyang brother po ni Arlene Stone, pati po yung wife ng kanyang brother Makabayan, na-meet niya naman talaga. So doon po siya nagbabase sa sinabi daw ng wife po ng kanyang brother na umuwi si Arlene Stone. Ang ibig sabihin, hindi niya nakausap si Arlene Stone at hindi niya rin po na-meet si Arlene Stone Makabayan. Pero bakit niya nasabi? Paano siya naging sure na kinausap po siya ni Efelisa? Diba? Tanga talaga Patuloy tayo. Ito nga, yung sabi ni Joanne na Arlene is invited sa office of the First Lady. Okay? Itong si Lisa Marcos, no, ang nasa likod nito. Alam niyo sa totoo lang, no, itong si Lisa Marcos talaga ang nasa likod ng lahat-lahat ng ito. Kaya nga masyadong mayabang si Arlene Caminong dahil sa pinatawag siya sa office of the First Lady. Okay? Alam mo, hindi ito nila madideny. No? I have the pictures together with sa wife ng brother niya and also his brother who claim, no, na yung niya daw, yung brother niya daw is dating driver, no, ni Pastor Kibuloy. Ulitin ko nga, no, medyo nga ako ring nako-convince, no, pero nung time na sinama nila kami sa group page nila, no, medyo nagkaroon po tayo ng doubt, no. Hindi na po makatotohanan itong ginagawa, no, sa kanila Pastor Kibuloy at sa mga Duterte. Sa totoo lang.
hindi na po ito katanggap-tanggap. Katulad ngayon, no, na found out, no, ni VP Inday Sara na pati siya isanama na sa ICC. Hindi po ito katanggap-tanggap, no. Alam niyo, sa totoo lang, no, Lisa Marcos and President BBM, kung meron po kayong galit sa mga allies ni Teka lang. Ang kanyang sinabi kanina na napag-alaman daw ni VP Inday Sara na nakapasok na yung ICC at saka pinibasagan niya. Ngayon kinull out niya si Felisa at saka si PBM dahil sa ICC, mga kabayan. Hindi ba niya alam na nagsabi niyan si Trillanes? Bakit sila naniniwala kay Trillanes, mga kabayan? Di ba? Ang ibig bang sabihin, si Trillanes lang po dito ang kanilang paniniwalaan, kaya nataranta kaagad sila, mga kabayan, dahil po sa sinabi ni Trillanes na ang ICC pumasok sa Pilipinas, nagkaroon ito ng investigation, at saka ang hinihintay na lang yung warrant of arrest. Si Trillanes lang pala ang magpalampag sa kanilang kautukan, mga kabayan. Di ba? Pati nga si Senator Bato talagang umiiyak. Natakot ka agad. Si Trillanes lang pala magpaganon silang utang, mga kabayan. Sinto talaga eh. At saka bakit niya ididamay dito si Felisa at saka si PBM? Sila bang dalawa, si PBM at saka si Felisa, nagsabi kay Trillanes? Di ba? Isip-isip naman, gunggong talaga to eh. Patuloy natin. ng mga Duterte, o galit ba kayo sa amin dahil kami is loyal, dapat hinaharap nyo. Hindi yung pinapagawa nyo sa ibang tao para kunwari wala kayong alam. Okay? Ngayon ko lang talaga na-realize na totoo lahat ng mga expose ni Maharlika na tinawag itong na babaeng ahas. But they don't know na meron din kaming puting ahas na nakapalibot lamang sa kanila. Katulad lang nung pinapunta nila itong former member ni Pastor Kibuloy, no? Pinapunta sa First Lady, sa Office of the First Lady. Naulitin ko, for the first time, nagkaroon ng Office of the First Lady ang Malacanang. Yan yung nakakagalit din sa akin, no? Sa totoo lang, no? Itong administrasyon na Guillermina, minsan-minsan research po tayo, ha. Meron talagang office ang First Lady, meron talagang office. Hindi mo lang nakita kasi sa panahon po ni FPRD, ulitin ko lang po, wala kasing First Lady kaya hindi nila alam, makabayan. Patuloy natin. Itong presidente na to, itong First Lady na to, no, imbis na unahin nila yung pangunahing problema ng ating bayan, which is kahirapan, no? Nauulitin ko, ayon sa SWS survey, okay? Ang taas na ng rating ng mga taong nagugutom. Taas na ng rating ng mga taong naugutom. Familiar yung linya niya, makabayan. Di ba familiar yan? Yan pong ginagamit ni Kiko Pangilinan, ni Lini Lotang, na mga dilawan, liberal. Yan pong ginagamit mga naugutom. Hindi ko maniniwala dyan. Bakit, Sir Ivan? Well, hindi talaga totally ako naniniwala dyan sa mga gutom-gutom na yan, sa mga maraming pong naghihirap. I don't think so. Bakit? Alam nyo ba, sa totoo lang, yung sa mga medyo mga pobre po na lugar, yung mga informal settlers, marami dyang nagsusugal, makahabayan. Marami dyang nagiinom, nasa sigarilyo, at saka magkaano na po ngayon sigarilyo, makahabayan. Kasi nga dito ko napag-alaman, meron kasing ginawa po na inilabas nga pala na report po itong yung MMDA kasi naglinis sila doon po sa area ng mga informal settlers. So napag-alaman nila, opos ng sigarilyo, number 1, basura sa lansangan. Yan pong sabi ng MMDA, makabayan. Ang sabi dito, ang mga basurang ito ay bumabara sa drainage at daluyang tubig. Kaya maging responsableng mamamayan at magtapon lamang sa tamang lagayan. Ang pang report ng MMDA, makabayan. Okay, so ngayon, Guillermina, sasabihin mo, naghihirap pa yung tao. Magkano po, kahit doon na lang po tayo sa cigarette butts or yung sa sigarilyo, makabayan. Magkano ba ang isang pakete ng sigarilyo ngayon? Or let's say, Marlboro lang. Magkano po yung isang pakete ng Marlboro? 153 pesos, makabayan. So ilan ba lahat yung nasa loob po ng sigarilyo? 'Di ba 20 pesos so yan? 20 pesos sa 1 pack ng sigarilyo. So kung bibili sila diyon, ilan ba lahat? Or kung tingi po ang kanilang bilhin, makabayan. So that is 153 divided by 20.
That is 8 ba? Sorry. 7 to 8 yata yan. Ay, nakalimutan ka lang eh. Medyo mahina sa mata tayo eh. Basta sa mga 7 pesos to 8 pesos yata yan. So tingnan nyo, 7 to 8 pesos. Then ilan po lahat ang mabili ng isang tao dyan sa lansangan, mga kababayan? Tas yan po sasabihin mo, maraming nagugutom, maraming naghihirap ngayon, linyahan yan ng mga NPA. Wag kami, Guillermina. Hindi po naghihirap ang isang tao. Meron sila mga bisyo. Ang iba dyan, marami talagang mga bisyo. Pero ang kanilang mga bisyo, mahal rin po yung makabayan. Na instead po ang kanilang bisyo, ibibili nila ng bigas, ng pagkain, or ano mga necessities na kailangan po, dapat doon yun po ang kanilang bibilhin. Hindi po ang kanilang bisyo. Kaya sila naghirap kasi ang kanilang pera hindi nila ibinili doon po sa kailangan talaga makabayan. Di ba? Doon kasi sa mga bisyo. Tapos sabihin nila, maraming naghirap. Ngayon, ipapakita natin sa kanya, isasampal ko to sa kanya makabayan kung ano ba ang programa na talagang makatulong ngayon sa mga street dwellers. Sabi po sa balita ng GMA last January 20, Marcos expands DSWD's pag-abot program to include street dwellers and others. Sabi dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. has issued an executive order that calls for the expansion of the pag-abot program of the Department of Social Welfare and Development or DSWD to benefit street dwellers and others. Babasa ko lang mga kababayan, dito tayo sa medyo sa importante na part na lang po. The program offers packages that include transportation, relocation, financial assistance, transitory shelter assistance, livelihood assistance, and employment assistance. Bakit hindi mo alam yan, Guillermina? Malaking tulong ho yan para po sa ating makabayang pobre, mga street dwellers, malaking tulong ho yan sa kanila. Yan po'y pinirmahan po ni BBM at yan po ay pilot program po ng DSWD kasi ayaw po ni BBM na marami pong mga mahirap nating kababayan na walang bahay, nandiyan na po sa mga streets o pag-alagala lang po, yan po itutulungan ng gobyerno natin. Sabihin mo, wala bang ginawa ang gobyerno natin? Wala bang ginawa si PBM? Wala bang ginawa ang Marcos administration? Nakakahiya naman. Ngayon, ako na naman ariribat. Alam niyo ba mga kababayan, yan po si Guillermina Barriedo. Alam mo natin, siya po ay DDS vlogger. Pero nung panahon po kay FPRD, meron siyang vlog na kung saan takot na takot siya, umiiyak siya. Bakit? Kasi pinagbantaan siya ni Bongo mga kababayan. Well, I am not sure kung anong nangyari yung panahon na yon, pero pinagbantaan ho siya at talagang umiiyak tong gonggong na to. Ngayon, saan siya kumapit? Sa mga Marcos supporter. Pero ano niyang ginawa niya ngayon sa mga Marcos supporter, kay PBM, kay Pelisa, di ba? Inalapusan niya makabayan. Pero saan siya lumapit sa mga Marcos supporter? Gonggong talaga eh. Ganyan ba? Ganyan pa. Itong isiminay talaga, hindi nag-iisip. Ginawa nilang whistleblower, isang hindi naman mapagkatiwalaan at talagang pag-ganon-ganon niya makaabayan. Kasi nga, tinawag niya noon ng mga DDS na may sinto-sinto daw, may problema daw yung pag-utang niya makaabayan. Sino sabi? Siyempre yung mga DDS makaabayan noon, tas ngayon ginawa na whistleblower ng taga SMNI. At isa pa, ito rin pong si Jason sa makaabayan, abay nagyabang pa. Talagang ipinagmalaki niya ang whistleblower. Sabi ni Jason sa The Plot Thickens. May whistleblower na lumabas at nagsalita sa personal niyang nalalaman, implicating the First Lady, defunct broadcast network, and a known billionaire supporter of former VP Leni Robredo na loko na. Ang ibig sabihin mga kababayan, yun daw si Arlen Stone ay kalyado daw ni Lloyda Lewis yata yun. Yung supporter po ni Lini Makabayan. I think Lloyda Lewis yata yun. Nakalimutan ko lang eh. At saka pati rin po ni Efelisa Makabayan. Abay, tuwang-tuwa pa itong si Jason sa nakatawa eh. Ginawa nila ng whistleblower yung wala namang kwenta at hindi naman credible. Diba? Nakabase lang siya doon sa sinabi ng wife ng kanyang brother ni Arlen Stone. At hindi naman niya nakausap si Arlen Stone Makabayan. Tanga talaga eh. So anyways, jam na tayo mga kababayan. Ipapakita ko lang muna sa inyo ito pong sinabi ni Pastor Kibuloy para meron tayong ebidensya. Sa Pamordidas, let's watch this. Kahit sino pwedeng magsinungaling eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon eh. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila. Hinahamon ko kayo. Tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses,
Hindi sila bogus. Hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay ganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearings. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. Ngayon, ano bang masasabi ni Mike Abe dito po sa sinabi ni Pastor Quibolo mga kababayan? Sa more details, let's watch this. Pero ako ang aking sinasabi rito, kung kukwestiyonin ng kahit na anong sektor or abogado at kampo ni Kibuloy yung jurisdiksyon ng Senado, ay palagay ko magkakaroon ng problema ron. Kasi may karapatan ang mga senador o ang Senado na mag-imbestiga in aid of legislation. Wala ho talagang pwedeng pumigil yan. Ngayon, kung sinasabing hindi korte yan, hindi talaga korte. Kung sinasabing yung yan, hindi yan ang lugar na magkaroon ng investigasyon, yun ang yung paniniwala. In aid of legislation, mambabatas nga yun di ba? Ang power nun recommendatory after na mga hearing. Pero napakatindi po nung lumabas sa mga hearing, sa unang hearing, dahil 5 nga sa mga nagreklamo ay talagang matitindi ang reklamo. May mga physical, moral at iba pa na naabuso o inabuso umano. So mabigat talaga yun. So yan po yung debate ngayon Ngayon, huwag lang politikahin ito, huwag lang haluan ng kung anumang bagay. Umaasa tayo na mabibigyan ng hustisya ang lahat. Kaya sinabi kong lahat kasi hindi lang naman po yung biktima umano ang naghahanap ng hustisya. Kahit yung inaakusahan, may hustisya din dapat maibigay. Mabigyan siya ng pagkakataon, may depensa ang kanyang sarili sa public hearing. Yung korte, ibang issue yun Pagdating sa korte, hindi na tayo makikialam. Korte nang bahala dyan. Pero dito sa public hearing na live sa social media at pinag-uusapan, viral na po ito. Isang araw pa at magpapatuloy yan kasi hindi biro. Walang nagulat. Maraming nasyak. Maraming nagtaka. Nangyayari ba yun? Ginawa ba yun? So yung mga tanong. Kaya nga, ngayon na sinasabi po ng mga kinatawan ng DOJ, Immigration, Department of Foreign Affairs, DSWD at iba pa kahinsya ng pamahalaan, may mga batas na dapat talagang panagutan. I-apply. Pati nga yung extradition treaty between America and Pilipinas na pag-usapan, between Russia kung meron man o Ukraine, kasi di man taga-Ukraine daw yung 2 biktima. Sophia at saka Nana ba yun? Anyway, so yun po yun Matindi. At sa tingin ko, dun sa ginagawa ni Senador Hontiveros, seryoso yung ali. Wala naman kayong masisilit niyan kay Hontiveros kasi po yan ay patapos na ang term sa 2025. So hindi niya kailangan ng boto sa 2025. Hindi niya kailangan. Hindi siya tatakbo kasi tapos na ang kanyang term. Kaya ang tingin ko dyan, hindi siya nagdadalawang isip na maapektuhan ang kanyang karera. Kasi nga sa 2025 tapos na ang kanyang term. Kailangan niya magpahinga ng 3 taon bago siya ulit tumakbong senador kung kailangan. Maliban na lang kung pagkatapos sa 2025 tumakbo siyang may party list siya o may district pero wala kang balita doon. Pero kung national position, wala, tapos na ang kanyang term. Tapos na ho yung kanyang 6 years. Kailangan magpahinga ng another 3 years bago siya bumalik sa national position. Yun Kaya nakikita ko seryoso siya kahit mag-isa. Kaya nga sabi ko, nasan pa yung mga senador na iba? So yun po yung dating dyan. At sabi naman ni Hontiveros, wala naman personalan. Issue lang ito, lalo na ngayon. Babae kasi siya Alam mo, iba ang damdamin ng babae. Iba po ang nararamdaman ng isang babae kapag babae rin ang nagiging biktima. At yung pang iba pang mga nangyari. At matindi, merong susunod. Meron daw hong iba pang mga mas matitinding testigo na haharap sa Senado. Yan ang mabigat. Kasi ngayon, naumpisahan na yan, palagay ko, kung talagang may mga iba pang biktima, lalakas ang loob nila. Kasi nasimula na. Marang matagal na nanahimik, matagal na natakot, matagal na parang binaliwala na nila ang karanasan nila. Ngayon, nag-umpisa na ito, malamang meron nang nagbo-volunteer, maglalakas ng loob
na ihayag ang kanyang naramdaman kasi nagsimula na. At yan po hindi masama. Katunayan, gusto ng Senado yan. At pangalawa, yan din ang pagkakataon ng mga di umano'y biktima na kanilang mailabas kung ano ang kanilang karanasan. At yun namang kabila ng kampo ni Kibuloy, abay dapat silang sumagot. Sabi nga ng Senado, abay walang pwedeng sumagot yan kundi si Kibuloy lang. Kaya nga po, supwena na ang ginawa. Hindi talaga nila pwedeng taguan yan or ibaliwala. Ang mga abogado walang magagawa yan. Walang magagawa ang kahit sinong abogado pag in aid of legislation kasi exclusive na karapatan ng Senado, ng mga senador o kahit sa Kongreso, ng mga congressman ang in aid of legislation. Walang pwedeng makaalam. Hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. Kasi mayroong separation of power. Kahit Malacanang, hindi rin pwedeng makaalam. Kasi exclusive na trabaho yan ng mga mambabatas. Yun po yun eh. Ngayon, kung sinabi niyo, dapat pigilan ni Pangulong Marcos yan. Abay, hindi pwede. Hindi gagawin ni Pangulong Marcos yun. Kasi siya dating congressman, dati siyang senador, alam niya ang power ng Kongreso at Senado. Hindi niya pwedeng pigilan ang Korte Suprema dahil alam nila kung ano ang trabaho ng mga legislator o ng mga mambabatas. Yun po yun eh. Kaya pag kayo'y nasalang sa ganyang klase ng investigasyon, lalo na kung kayo'y talagang merong kinalaman o wala, talagang pwedeng masira ang inyong pangalan, pwede rin namang maayos ang inyong pangalan. Hindi biro yan. Lalo na ho kung controversial na katulad nito. At tulad na sinabi ko, malamang meron pang sisipot, lulutang na ibang di umano ay mga naging biktima. Abangan! Okay, so bago na mag-jump sa ating next topic, i-shout out muna natin. Kasama natin si Ma'am Mary Omora, nandiyan po si Barkadahan Forever FM, Eloisa Villanueva, Army Lagaso, Leonardo Manansala, nandiyan po si Nonoy Florenjes na nandyan sa Mandaue City, Cebu, Haji Juby Montero, Amelia Martinez, Alicia Leak, Pinky Abistano, kasama rin po natin si Maridad E. Monteverde, Ryan World Begins from Virginia, USA, hello po, at shout out kay Carclia, Sister Beer, Redler, Trexie, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lindic Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCZ, Elzar, Caitlin, Wenzel Pices, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, nandiyan po si Tata Emik and Tata Jack First of Jack First Family. Hi to Ma'am Angelita Holsinger, nandiyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea, Danilo Sanchez, at saka hi sa Danilo Sanchez at saka sa buong Sanchez family, Jillian Caso, nandiyan po si Jimson and Roy. Greetings from Rodolfo Randadabor and Ashen. Hi to Ashen and Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung press conference ni Senator Bato kasi yung bato naging plastic, mga kababayan. Pero dito, hindi man lang siya humingi ng dispensa kay PBM na pinagdudahan niya. Hindi siya napasalamat lang siya pero hindi siya humingi ng dispensa kasi nawalan po siya nito ng tiwala kay BBM. Kasi yan po ang kanyang ibig sabihin doon. Kaya nasabi niya yun, mga kababayan, umiiyak siya. Pero dito, kinuskos talaga, sinabon talaga ng mga reporter, mga kababayan. Kanga siya na pagsagot dito eh. So for more details, let's watch this. I don't know. May appointment ba si Trillanes as spokesperson ng ICC? I don't know kung meron siyang appointment as spokesperson ng ICC. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So, gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. Pero yung remarks po kahapon ni Presidente, should this silence all speculation? Yes, that would end all maritises and speculations. The President is a man of few words. The President is true to his word. Sinabi niya noon pa eh. Nung inulit na naman, sabi na, for the 100th time, sasabihin ko na naman. So, totoo yung sinasabi ng Pangulo. Isa siyang presidente na may isang salita. Thank you, Mr. President. Thank you for that. And takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I-love na love pa naman ako ng mga apo ko. Tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko.
mapalayo sa mga mahal ko sa buhay. But not because, sir, naisip nyo na baka may ebidensya talaga sila. Hindi. As I have said, hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. I'm ready to face anytime, anywhere. Provided nga, sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with them? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Well, kahit na tinatanong niya ako noon, ang aking tingin talaga ay naniwala pa rin ako sa salita ng Pangulo sa akin. Just, akin lang, challenge ko siya, ang Malacanang, challenge ko to make their official stand publicly. Ang purpose doon, to end all speculations and all maritises. So, yun lang ang aking purpose doon. Para pag magsalita ng Pangulo in public, official statement coming from the President, tapos na. Ano pa bang, kahit na anong sugarcoating na gagawin ng mga bleeding hearts about ICC's intrusion into our sovereignty. Wala na. Actually, hindi ako concerned, wala akong pagdududa sa stand ng ating Pangulo, pero gusto ko lang talaga na magsalita siya, nasabihin niya kung ano talaga officially. Dahil para mawala nga yung mga speculations na yan. At maganda naman at nag-respond yung ating Pangulo sa ating panawagan na sabihin, klaruhin, di ba? Pero kahapon, sir, parang ramdam mo, parang bumitaw na doon sa unang pangako, di ba? Nung nag-interview, di ba parang kaya ka nagsabi naman, Hindi. May doubt ka. mamanhin lang. Yun nga ang aking gustong malaman officially, publicly, magsabi siya para tapos na yun lahat. So, kaya sinabi ko lang naman yun, may premise yun eh. Di ba yung aking challenge for them to be kind enough to inform us, please, because we are still your constituents, kahit papaano, kami ay Pilipino. Ang aking lang purpose, mayroon akong premise. If indeed, totoo yung sinabi ni Trillanes, ngayon, confirm na wala talagang cooperation na aasahan yung ICC from this government. So at least medyo at peace ka na ngayon. I mean, although iniisip pa din kung magpo-prosper yun for your legal strategies, pero at least ngayon, kakampi yung administration. Ganon nga. Ganon. Parang sinay-war niyo yung Pangulo. Hindi naman. Ini-elicit lang natin yung stand talaga niya to make it public. Oh. Like other personality magsabi na, hindi, pumayag si Pangulo, in fact, may mga 5 ICC na nga. Papansinin mo pa ba? Tapos Hindi na. Mas naniwala ko sa Pangulo kaysa sa ibang tao. Takot ka pala eh. Natakot pala kay Trillanes mga kabayan eh. Saka alam nyo, tinako lang naman siya ni Trillanes, pero napadala naman kaagad. Ang problema kasi dito po ni Senator Bato, naniniwala kasi siya sa mga sinasabi po ng mga DDS na weak leader daw si PBBM. Walang isang salita si PBBM. Pero tingnan dito, napahiya siya. Ganyan po ang Pangulo natin, Senator Bato. May isang salita po si PBBM. Hindi ho yan weak leader. Kapag sasabihin ho yan ni PBBM, yan na po talaga. Because ang ating presidente, he is true to his words. Dapat isipin ho yan ng mga anti-Marcos. Dapat isipin ho yan ng ibang mga DBS. Kahit anong mga paninira na ito kay PBBM, wala na pong maniniwala mga kabayan. Diba? Nakatawa talaga eh. So anyways, dito tayo, mag-jump tayo sa isang balita mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo yung nangyari po na hearing doon sa Senado. Ito po tungkol sa PCSO. I think majority sa inyo nakita na po. Pero meron kasing portion doon mga kabayan na napaka-importante po. At saka dito ko rin po nalaman, umamin kasi isa po sa staff ng PCSO. I think siya ba yung IT mga kabayan? I'm not sure. Kasi sinabi niya dito at talagang inamin niya na pwedeng mamanipula yung loto mga kabayan. So for more details, let's watch this. Your concern, Mr. Chair, is very valid. We understand that you really wanted to get at the bottom of this. But kami po ay tumataya. Ang laro po namin ay you have to bet it actually. Yung system betting which is actually with the e-lotto is actually
only for 6 days yung advance nila. Ano po? So, we don't know of yung sinasabi yung ganyan po karaming massive voting. Hindi ko po alam paano po gagawin yon. And to begin with po, we would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me, Mr. Chairman. Even if we wanted to, with the system we have po, we cannot. Kaya I take exception na kayang panalunin, no? Definitely, marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. So really bring in the bettors. No? Because if mamanipulahin yan, kung kaya pong manipulatin yan, Your Honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay mamanipulate, I think just 20 pesos will be enough. Okay. Mr. Chair, Mr. General Manager, you're hearing me but you're not listening. Wala akong sinasabi na mamanipulahin yung game. There's no manipulation actually, kung tutusin. What I'm trying to say here is tatayaan lahat ng possible combinations. Again, DICT, tatayaan yung 14 million combinations. Sabi mo kasi may 6 days? Yung advance betting po yan. Okay. Advance betting. Mr. Chair, if I may. Sir, let me finish. Tatayaan po lahat na itong 14 million combinations. How would that happen? Kasi kung 14 million, hindi naman pwede isang tao taya dito, taya doon. Magulo at impossible. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi di ba yung 649, it was one through Iloto. Tama? Hindi po, sa ano po yan, sa stand-alone po yung over the counter. Sige, okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, not days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi magge-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations in a matter of hours. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 14 million combinations. That is the reason why nagkaroon ng duda yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show. Augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po, kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring 2 kayo, 3 kayo, Yes. 4 po. That's number 1. Number 2, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record na hindi tinayaan lahat. Kasi yun ang concern ng mga bettors. Hindi po natayaan. And you will also show us, hindi lamang sa 649, so sa lahat ng games. 642, 645, 649, 655, and 658. Yes, Your Honor. Yes, Kasi yun ang concern ng mga bettors. So show us the records na hindi lahat ng combinations ay tinayaan. Kasi pag lumitaw na lahat ng combination ay tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng house show kung tawagin. Well, sabi ko nga po, Hindi lang, sir, kailangan lang sagutin mo lang. I need a record. We'll give you po now. If Sa lahat ng panalo, hindi tinayaan ang lahat ng combinations.
Okay. Now, isa pa, dito sa nakausap ko na IT experts. Sample, tataya sa Novaliches ng numerong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, alam niyo po yung route kung tawagin? Route access. I'm sorry, Mr. Chairman, may I refer you to... Sino bang IT expert niyo? Route access sa computer. Yeah, Do you know what I'm is- saying? If you're really an expert sa IT, if you're really an IT expert, you should know what is the route access means. Okay. So, nagkakaintindihan tayo. At least meron isa dito na nakaintindi. So, tataya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin natin sa Novaliches. And then, after matayaan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pupunta ngayon doon sa main computer system na may root access, yung taong may root access, na pagkatapos ng draw na 9 o'clock, lumabas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Napafollow nyo? Yes, Mr. Chair. So lumabas yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan ha, nitong si Juan. So yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit na ito'y tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. Right? May resibo pa from the Pulay? Wala, di ba? Meron po. May tickets. Okay. Pero sa Lotto outlet, may resibo. Pero sa iLotto, wala. Meron din po, electronic. Yeah, it's a QR out, but Okay. no. Pero where do you keep those receipts? There's, So meron kayong receipt sa lahat ng taya? you mean the physical lotto? Yes. Kayo na sa outlet. Yeah. So halimbawa may can tumaya sa trace. inyo. Yeah, we Meron have kayong resibo na sa resibo ng taya, ibig sabihin yung tumaya. we know. Yung numerong tinayaan. Actually, we know po the the computer itself of the provider has the number. That's why they know kung nanalo sa outlet. No, what I'm trying to say, Ms. Javier ng Sorry National President ng Pulaay, pakisabi mo na anong isa ng Pulaay, ma'am? Philippine Online Lottery Agents Association, Inc. Very good. Ang ibig sabihin, kapag halimbawa ang isang tao tumaya doon sa machine ninyo, sa outlet, di ba? Okay, nabigyan siya ng ticket niya. Meron din ba kayong physical receipt doon sa numero mga tinaya niya with serial number? Wala po. Okay. So, wala. Siyempre, yung receipt na sinasabi niya na meron, yun yung receipt na napupunta Yes po. sa better. Yes, Chair. Pero Mr. Chair. walang naiiwang resibo sa inyo para malaman nyo physical evidence na yung tinayaan ng better kung ano yon. Yes, Mr. Chair. Okay. Still follow me. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 at gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number stays and all. Pagkatapos niyan, ng magmanipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12 from a machine na nakatago somewhere. Well, of course, you're gonna say no. I'm not asking you, ma'am. Sorry, I'm not asking you. I'm asking the yung IT na merong alam sa root access and then of course the DICT. Please don't answer if I'm not addressing to you. Please don't answer. Please. At wag po kayong iling-iling, please. Just stay calm and composed. Okay? Ma'am Cireles. Yes po, Mr. Chair, good morning po. That cannot be done po. Na we will be inserting or changing the bets
that is to a winning number doon po. Kasi po, we have established procedure that is ISO certified, and after when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system, and that's the time po na ma-generate kung meron pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should match the result of the production system, which is the current lottery system online, and then we have the backup system where we will produce the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. I see where you're coming from. But what I'm saying is, yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The root, the Di ba dapat dalawa yan? Merong isang tao tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. That Now, is, give me the names of the person na merong root access because I need to check his credibility. Apo, that is the GM po. And GM. sir. So, si GM ang may root access? Apo, our GM po, he has the super user account po and the administrator account. And I think, Sir Ernel, you have or another. Yes, admin. And Sir AJM Casas, which is... So marami merong hawak sa root access? We have two po. Two. So, si GM, sino yung pangalawa? Si Sir Arnel po, because he's the Assistant General for the gaming Arnel sector. Casas. Okay. So, si Arnel Casas is, Mr. Casas is the AGM. Okay. So, dalawa. Di ba dapat meron pa isa nasa sa vault yan dapat? O wala na? Dalawa lang. Dalawa. Pwedeng, hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So, hindi nyo ginagawa, pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero, hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system. The one, yung pong ginagamit natin and the backup. So, we immediately match the result of that so that we will establish that there's no insertion or So, whatever. kaya nga, who is that person who's doing the matching? Sabi mo. The matching po, the data security. Data security. Opo, And who is that person? It's a team po. Team. And who's the team leader? Headed by po with Ralavin. Data security. Opo, Data Mind Security you, Division. let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the US na kung saan yung chip security, data security nila nagmanipula ng lotto game at nakulong. But he So, is you said not, data security. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero, nabasa mo yon yung scandal sa US, lotto scandal sa US? Si, is that Lipton? Tipton. Siya yung data security chief. Pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun. Di na pangdagdag information. So, the data security... Yes. There are And? representatives also from the Internal Audit Service Department. which is part of PCSO. Yes po. Okay. And then, Walang tagalabas. meron po, the COA, Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama nanonood? Yes po. They are part of... No, pag yung nanalo na yung numero and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa ng matching whether on that particular game somebody won or did not win. And nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binanggit mo yung COA. Okay ako sa... gusto ko dapat nandun yung COA kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga-COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. They are? So, bisa pa maraming taga-COA? Yes po. They are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po. There are representatives po for every draw to audit the Same draw representative process. all the time?
They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many sa co-op? Maybe 12 to 15 po. So 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong to lahat? Para masatisfy. Itong lahat ng katanungan ko, galing to, hindi to gawa-gawa ko lang. Yes, Mr. Ito'y galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Okay, so ngayon, meron taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV recorded and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by Well, the it should be done. Is it madali lang sabihin should be done, but is it being done? Yes po, Mr. And Chair. you have proof that it is being done properly, which is paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo. Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from the system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So, hiwalay na po yun. So, for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May standalone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa standalone na yun. So, I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun Nasa drive na yun Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po, paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala, there's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil ano po, Mr. Robles, dahil kasi po, naka-standalone na po yan, kumbaga naka-separate na po and that's ito. computer. Yung flash drive po, doon na po lahat ng Let me remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kayang i-corrupt. Well, in fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makorrupt yan. I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya, para I understand, Mr. Robles. Yes. I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi ni anong pangalan niyo po, madam?
Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makurap yan, kaya ma-hack. Yun yung aking pinopoint out dito. Okay, so yan po ating manakakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po nga mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinimulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.